para hindi tayo magka-problema, ay inasikaso na namin yan. At ngayon nga, January, kasi sabi sa amin mga 2 to 3 months daw makukuha yung pasok. Ngayon pala guys, ay PD day dito. So yung mga kids dito sa Edmonton ay walang pasok. Yung mga nasa Edmonton Public School, wala silang pasok ngayon. At meron din naman akong, sa school din namin, sa college, wala din pasok. Pero meron sana akong work. Pero sinet ko na lang itong day na ito para sa aming gagawin, sa aming pupuntahan ngayong araw na to. Mamaya malalaman nyo kung saan. At yun, so nag-skip muna ako, nag-day off muna ako sa work ngayon para dahil since PD day, walang pasok yung mga kids, so wala rin akong pasok sa school, ay sabay-sabay na. Let's go! Pakarga ang baby na to. Hello! Wait muna, bebe. You're heavy. Swak. Ang ganda ng snow. Wow. It's beautiful. Oh, wow. Picture tayo dyan. Oh, she's happy now. Picture us. It's a perfect weather. Positive 5 ba ngayon? What's the picture? I mean, like the tree in Edmonton. Wait, Ah, yun ako. Ah! Jollibee. May energy na. yes. Ganda dito, no? Snow na. Ay, wala namang snow. Maaraw na. Sige. So, tayo ay pupunta ng 23 Calgary. minutes. Ha? 23 minutes. Calgary na to, di ba? Yeah. So, Ito tayo sa downtown. kami ay magpupunta ng Calgary downtown dahil pagpaparenew ng passport ang mga kids na ito para sa pag nag-apply tayo ng PGWP ay hindi, kasi 2 years na lang yung ano, di ba? Yung natitira sa passport nila. Oo. So 2026 ang expiration ng passport nila. Hindi, 2027. 2027. Back to Calgary. 100 meters. Wala
Wala talagang snow. Street southeast south. A few moments later. Kamusta naman ang ating adventure? Madali lang magkuha ng passport. Ang mahirap lang itong mga to. These people! Congrats, children! Congratulations! So we're going home. Wala pang 1 hour yun, di ba? Kaya pa. Wala namang masyadong tao. So 1:30 yung time namin. Tayo lang yung sa renewal. Kami lang yung nasa renewal. Yung iba ano yun? Iba, mga pick-up, mga iba. Tsaka sobrang summer na dito guys. Pero ngayong weekend daw double digit na may snow sila. Negative. Sabi. Sabi. Ayan. Let's go! Let's go back to our snowy place in Edmonton. Edmonton. See you later. We're back! Dito na tayo sa bahay at medyo nakapagpahinga na tayo. Pero bago yan, tapusin natin tong vlog na ito. At yun nga, nakita nyo naman ng pagkakaiba, 3 hours drive from Edmonton to Calgary. Pero ang init na sa kanila. Tapos dito sobrang snow. Pero anyway, yun nga, nakakagulat lang talaga. Ganyan talaga ang buhay. So weather lang yan guys. Anyway, so nakakapagod kasama yung mga Junakis, no? So yung 5 yun, tapos si Celestia talaga minsan may moment talaga na minsan gusto talaga niya magpakarga. At kaya minsan may stroller, pero minsan pag wala, tapos naligaw-ligaw pa kami kung saan i-exit. So kung pupunta kayo dun guys para sa passport renewal nyo o kung ano pa ang purpose nyo para Philippine Consulate, dun kayo pupunta at yung parking, nandun lang yung sa Calgary Tower. Yan, so yun, malapit naman siya. Mali lang yung nilabasan namin, kaya umikot pa kami, nagmamadali na kami kasi yung oras ay appointment namin 1:30. Pero umabot naman kami at maganda yung building niya kasi corner lang siya. Tapos, pag akyat nyo, yun na agad ang wala nang ibang lobby, wala nang mga guard na magtatanong kung saan kayo, so diretso na agad, yun na yung office, no? At accessible naman siya, tapos may CR siya kung kailangan nyo, ganyan. So okay yun at accommodating naman sila doon guys. So ayan, so kung kailangan nyo pumunta doon, po kayo pumunta. At ngayon gusto ko lang i-share sa inyo na kaya kami nagpunta doon ay para nga ma-renew ang passport ng mga anak namin since we are preparing yung mga documents para sa pag-apply namin ng PGWP by April. So, pag natapos yung aking class at matanggap ko yung completion letter, kailangan kong mag-submit
ng documents or application para sa aking PGWP or the Postgraduate Work Permit. So, kailangan natin na ang expiration ng passport ng mga anak natin ay kasi 3 years ang dapat maibigay sa amin na PGWP. So, dapat more than 3 years or within that year, no, para hindi siya, kasi parang yung iba kasi nabibigyan ng PGWP based kung ilang years na lang natitira dun sa anak nila. So, para hindi tayo magka-problema, ay inasikaso na namin yan. At ngayon nga, January, kasi sabi sa amin mga 2 to 3 months daw makukuha yung passport. So, medyo in time lang din. By April, hopefully, ay matanggap namin yung passport na yan. So, ano ba yung mga requirements at kailangan nating i-prepare? At gumawa kami ng requirement na yan. So, nag-check kami sa DFA. Ang asawa ko yung nag-asikaso niyan sa DFA. At ilagay nyo lang doon kung saan kayo, no? Kung sa Canada, ganyan. Tapos, kung saan yung location, no? Yung address. At makikita nyo yung mga requirements na kailangan. At yun nga, ang mga requirements naman doon guys, hindi naman nila hinihingi yung original copies. So, kinabahan din kami kasi yung like marriage certificate namin, birth certificate. So, isa na lang yung mga original copies namin dito. So, Xerox lang yung kailangan nila doon guys. Pero mas maganda, nadalhin nyo pa rin yung original copies nyo in case na gusto nilang makita yung original copies, or kung wala kayong Xerox, punta kayo ng Service Canada, meron silang, pwede magpa-Xerox doon ng libre. Syempre, mga newcomers tayo, hindi na alam kung saan, or kung sa library, meron din naman, may bayad nga lang. Ayan, so, pero hindi daw masyado malaki. So, kung gusto nyo ng libreng pa-print, pa-Xerox, punta kayo ng Service Canada na malapit sa inyo para makapagpa-Xerox kayo at magpa-print. So, yung application namin online ay may isisend sa inyo na confirmation notification kapag kayo ay book ng appointment online at kailangan nyo itong i-print kasama nung, so ito yung mga kailangan nyong i-print, yung DFA passport appointment, yan yung DFA passport appointment system. So, kailangan nyo itong i-print kasama ng ito din. Yan. At yung isang page na ibibigay sa kanila, na kinuha na nila. Kasi pinirmahan ko yon at nandun din yung mga details ng application nila. So, kailangan nating i-print to. Although, hindi naman nila tinignan itong part na to, tsaka ito, yung merong parang how yung survey, yung feedback from their surveys. So, ayan. So, dadalhin nyo yung confirmation notification. Tapos, tinatanong din nila yung status ng anak ninyo. So, ano yung kailangan ninyo? Ay yung photocopy ng status nila, kung study permit sila or TRV. So, ito yon. So, photocopy na lang. At yung kanilang birth certificate, kahit na photocopy lang din. So, ayun guys, yan yung hinanap sa kanila. At binalik din naman nila, napunta rin sa amin to. So, hindi nila kinuha yung binigay namin, tinignan lang nila. So, ibabalik din sa atin to. Pero, medyo nag-over-prepare din kami. Nag-print din kami ng ID nila, yung first page ng passport nila, tapos yung stamp ng Canada passport, yan, tapos nandun din, importante din pala makita nila yung main applicant or yung mother or yung father, no, kung sino yung main applicant sa inyo. Ako yung student, so yung aking study permit ay kailangan. Yung marriage certificate, tinignan din nila yon. So, ginawa namin para maging organized. Yan, organized. So, may tigi-tig isang envelope sila. Ayan, pero
mas maganda din yun para hindi kayo mataranta kasi nakakataranta din syempre pag may naghahanap-hanap sa inyo. So, naglagay din kami para katulad nung nag-apply tayo dito. Syempre dahil DIY kami dati, papunta dito, pin-repair namin to individually. Meron pa rin mga picture ng first page ng passport namin mag-asawa, yung mga IDs namin mag-asawa, pati yung SIN namin dito, yung social insurance number namin dito, nilagay na rin namin. Bukod dun sa mga kasama dito, yung mga permit namin dito sa Canada, yung study and work permit, yung aming birth certificate, at yung aming marriage certificate. So, medyo over-prepared lang po kami guys, just in case hanapin, ay dinala na rin namin yung mga photocopy na yan, together with the original. So, dito sa envelope ng bawat isang anak namin, nakalagay ito, puro mga photocopy. Nakahiwalay yung mga naka-original na original na copies. Yan. So, ano ba yung, so yun guys yung mga requirements kung kailangan nyong magpa-renew ng passport para sa mga anak ninyo. Hindi naman masyadong complicated at I'm sure meron kayo niyan sa inyo na dala-dala nyo papunta dito. At kung wala man, syempre photocopy is okay. At magkano ba yung nagastos namin dito? Ang bawat isa sa kanila ay $87 each plus tax 2.09. Kaya total niyan ay 89.09 dahil 5 sila guys. Ito ay $445.45. So medyo magastos din guys, no? Pero kailangan talaga natin yan. At tatanungin din kayo kung gusto nyo ba ng pick up or deliver. So gusto rin namin bumalik ng Calgary. Kaya, i-pick upin na lang namin. Siyempre, mas safe din na ma-pick up nyo kasi kaysa dumating minsan yung mga pag-transit. Lalo na ngayon, guys, tandaan natin na yung Canada Post, yung strike ay baka bumalik ulit by May kasi hindi pa naman talaga tapos yung strike na yan. So, kung balak nyo magpa-deliver, ay make sure na hindi tayo maabutan ng strike. Kaya kung mas mabuti ay i-pick up na lang natin dun guys. Lalo na ngayong may mga strike na babalitaan tayo. Ayan. At ayun. So kung gusto nyo naman palang ipa-deliver kasi yung classmate ko nauna sila na nagpa-renew ng passport 2 days ago. Ginawa nila ay for deliver. So kailangan bibili kayo ng return envelope which is nasa second floor siya. Hindi ko na lang alam kung magkano kasi nga hindi na kami magpapa-deliver dahil pipick upin na lang namin. Ayan, so 2 to 3 months yun na antayin natin kung kailan tayo babalik ulit ng Calgary. So pagdating naman doon, kailangan lang naman i-check yung mga documents na dala natin, i-verify nila yung bawat isang anak natin, at make sure guys na naka-collar sila. May collar yung t-shirt nila or polo shirt, ganyan naka-collar sila. Muntik na namin makalimutan. Pero yon buti na last minute ay nagdala sila ng mga naka-collar sila. Tapos make sure na hindi natatakpan yung face, yung ears nakalabas. So yung usual and no jewelries for the photo session. Tsaka yung no headbands or anything sa hair. Yan. So, tinali na lang namin yung buhok nila, lalo na yung pag mga girls ko na medyo magulo yung buhok. So, tinali na lang namin para sure na walang gugulo sa face nila. Isa pa guys, so dahil meron akong above 18 years, may isang 18 years old ako, tapos yung iba ay below 18 at meron akong 5 years old. Ang 5 years old, pipicturean lang siya, hindi na siya papapirmahin, pero yung mother lang ang magsisignature. Wala na rin siyang mga fingerprint, wala na rin yung mga ganon, yung sa thumb mark, yung mga ganon. Hindi na kailangan. Pero yung below 18 years old, ay hihingan sila ng fingerprint, mga thumb mark, tapos magsisignature sila, at pero dito, kailangan pa din ng signature ng mother naman. So, dahil below 18 sila, pagkatapos silang mag-signature, meron akong signature din. And ilalagay ko yung name, note na mother. Tapos, yung aking above 18 years old, so dapat siya yung pupunta doon, siya yung haharap at papakita niya ano yung documents na kailangan. Na yun nga, yung mga email, yung printed form, yung birth certificate,
at yung status niya dito sa Canada. Yun yung papakita niya at siya rin yung pipirma doon. So, dito sa above 18 years old ay hindi na po pipirma yung mother or yung father dito. So, siya lang yung mag-isang pipirma. So, yun lang guys, no? Ang napaka-importante pala dito ay kung tayo, dahil pala dito sa Canada, meron lang 3 consulate office kung saan tayo pwede mag-renew na ating passport. At luckily, malapit lang sa amin ang Calgary dahil 3 hours ang drive nito from Edmonton. Dahil meron lang 3 yan dito sa Ontario, Calgary, and sa Vancouver sa British Columbia. Ayan, so kung saan man kayo ngayon, kung saan yung mas malapit sa inyo, doon po kayo pupunta. Kasi syempre, yung iba talaga sobrang layo, no? So, malapit lang pala to guys. I mean, kung pupunta kayo kung saan man yung office na pupuntahan nyo, kung saan kayo malapit, kung within 3 hours lang, katulad sa amin, balikan lang, no, 1 day lang namin ginawa kasi 1:30, tapos wala pang 1 hour, tapos na kami doon. Balikan lang, kayang-kaya naman guys mag-travel. Kung may sasakyan kayo, kung may bus, pwede rin naman. Pero kung gusto nyo mag-overnight, katulad ng mga classmate ko, no, so dahil may sa kasamang gala, ay okay din naman para isang puntahan nyo ay nakapasyal na rin kayo. So, kasi kami dati, nagpunta na kami last time, kailan ba yon? Nung August, nagpunta kami doon. Tapos, nag-bump na rin kami. So, okay lang naman. At dahil nga, weekday kasi itong punta namin, in-schedule namin weekday. So, wala kaming any plans of, mamamasyal. At marami tayong mga inaasikaso. Kaya, ito lang yung aming activity for the day. Nakafocus kami dito sa passport renewal nila. Ayun, so we hope na maging okay ang lahat dahil pinapacheck naman sa amin kung wala nang wrong information para hindi na maabala kasi or else babalik pa yun. Ayan, so medyo matatagalan na naman tayo. So be sure na i-double check natin yung mga information na nakalagay doon sa monitor nila na ipapakita sa atin para tuloy-tuloy ang ating mga pagproseso. Ayun guys, so ganyan, marami tayong anak pero marami tayong inaasikaso. Ayan, pero syempre masaya naman. At kung nakaabot ka nga sa part na ito ay maraming salamat at maraming salamat din sa mga nakasubscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to this channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. At please don't forget to like and share this video para sa mga gustong malaman yung information tungkol dito. At yan, syempre, nakita nyo rin ang Calgary. Yan, ang ganda, no? So, I'll see you in my next vlog. Thank you for watching. Bye! This is Canada. Maple syrup and like cabin say, ay, kick your ass all hockey season, ay.